ng kaularan, kabalikat kasama, karamay kaibigan. Radyo DZLB, tinig ng kaunlaran, isusulong ang bagong kaalaman. Harapin ang bagong umaga, salubungin ang may pag-asa. Makinig, matuto, mag-isaya. Sa Radyo DZLB. Radyo DZLB, 1116 kHz, ang tinig ng kaunlaran. Live mula sa bulwagang pambalitaan ng Radyo DZLB, ito ang DZLB News. Magandang tanghali po Laguna at Calabarzon. Sumasa inyo ang DZLB News. Balitang atin, ibabalita natin. Ngayon po ay araw ng Biyernes, 17 sa buwan ng Disyembre taong 2025. Sa ulo ng mga balita, Cavite, Laguna at Rizal, mga hotspots umano sa severe at extreme depression ayon sa isang pag-aaral. Halaga ng residential lots sa mga lalawigan ng Cavite at Laguna tumaas ayon sa isang property group. Calabarzon Regional Development Council sang-ayon na tanggalin ang travel tax. Issue ng tubig sa lungsod ng San Pablo, pinagpulungan na ng lokal na pamahalaan at ng San Pablo City Water District. Unang Barangay Information Officers Network Assembly para sa Grassroots Communication isinagawa sa lalawigan ng Laguna kung saan higit 300 information officers ang lumahok. World AIDS Day sa lungsod ng Batangas sumentro sa pagpapalaganap ng tamang kaalaman at maagang aksyon kontra HIV/AIDS. UP Pride event isinagawa ng UPLB Babaylan. At UPLB Campus nagniningning ngayong Paskong UPLB 2025. Ang inyong pong tagapagbalita ngayong tanghali, ako po si LB1, Gen Garma. At ngayon sa detalye ng mga balitang atin, nangunguna po ngayon sa ating newscast ang isang nakababahalang ulat tungkol sa bilang ng mga individual na nakararanas ng depresyon sa rehiyon ng Calabarzon. Kabilang ang mga lalawigan ng Cavite, Laguna at Rizal dito po sa ating rehiyon sa mga maituturing na hotspots para sa severe at extreme na level ng depresyon, anxiety at stress. Yan ang lumabas sa isang pag-aaral ng mga mananaliksik mula sa Universidad ng Pilipinas Manila at De La Salle University na ininimbag sa Journal of Public Health ngayong taon. Sa naturang pananaliksik sinurvey ang higit 2,000 Pilipino edad 18 hanggang 29 upang malaman ang kanilang mga level ng depression, anxiety at stress gamit ang Depression Anxiety Stress Skills 21. Lumabas sa naturang pag-aaral na bukod sa Cavite, Laguna at Rizal, hotspots din ang Pangasinan, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Bulacan at National Capital Region. Mas naganap din ang severe at extreme distress sa mga kababaihan at sa mga early emerging adults. Nirekomenda ng naturang pag-aaral ang mas pinalawig na localized at community-based mental health programs at efforts sa mga natukoy na mga hotspots. Samantala, kung kinakailangan po ninyo ng tulong sa inyong kalusugang pangkaisipan, maaring makipag-ugnayan sa UPLB University Health Service Mental Health Clinic sa pamamagitan ng email na mhc.uhs.uplb@up.edu.ph. Muli, mhc.uhs.uplb@up.edu.ph. Samantala, balitang bilihan ng lupa naman tayo.
tumaas ang halaga ng lupa para sa mga residential developments sa mga lalawigan na Cavite at Laguna. Yan po ay ayon sa ulat ng Lichu Property Consultants. Ayon sa kanilang inilabas na datos, tumaas ng 7% ang average na presyo kada metro kwadrado o square meter ng residential lot sa Cavite o mula halos 59,000 piso patungong higit 63,000 piso. Sa Laguna naman, tumaas ng 3% ang average lot price per square meter o mula halos 54,000 piso patungong higit 56,000 piso. Ayon sa Lichu, in demand ngayon ang mga residential lots sa labas ng Metro Manila, partikular sa Cavite at sa Laguna dahil sa mga ginagawang township projects sa mga lalawigan sa ibaba ng NCR. Dagdag pa rito ang ilang mga infrastructure projects sa naturang mga lalawigan gaya ng LRT Line 1 Cavite Extension, North-South Commuter Railway at South Long Haul Project at ang South Luzon Expressway Toll Road 4 o SLEX TR4. Ayon sa Director for Commercial Leasing ng Lichu Property Consultants si Miko Baranda, tumutugon ang market sa mabilisang paglago ng mga lugar sa labas ng malalaking urban areas kagaya ng Metro Manila. Yeah, I think it's no longer just Metro Manila specifically. We see developments all over the Philippines. There's a very big push when it comes to countryside development. We've seen locators as well as investors focus their efforts in not just in core cities but all over the Philippines where they see growth continued and believe that the market is responding well to that as well. Yan po ang tinig ni Miko Baranda mula sa Lichu Property Consultants. 21 minuto makalipas ang alas 12. Mula sa balitang residential lots ay pag-usapan naman natin, travel tax. Sang-ayon ang Regional Development Council ng Rehiyon ng Calabarzon na tanggalin na ang travel tax na ipinapataw sa mga Pilipinong bumibiyahe sa ibang bansa. Inendorso ng RDC Calabarzon sa kanilang 4th quarter meeting ang panukalang batas na naglalayong tanggalin ang travel tax. Sa isang panayam sa Philippine Information Agency o PIA, sinabi ni Department of the Economy, Planning and Development o DepDev Senior Economic Development Specialist na si Marlon Natividad na naaayon ang pag-endorso ng RDC Calabarzon sa pagtanggal ng travel tax para sa pag-promote ng karapatang bumiyahe ng mga Pilipino, pagsulong ng pagkakapantay-pantay at pagbawas sa madalas ay malaking gastusin sa pagbiyahe. Matatanda ang nag-file ng panukala si Senador Erwin Tulfo para sa pagtanggal ng naturang buwis. Ito ay upang maging mas accessible at mas mura ang pagbiyahe para sa mga Pilipino, lalo na sa mga nais bumiyahe sa mga bansang nasa ASEAN region. Sa kasalukuyan, nasa 1,620 pesos ang travel tax ng mga economy class passengers habang 2,700 naman para sa mga first class passengers. Exempted sa pagbabayad dito ang mga overseas Filipino workers o OFW, mga Pilipinong residente abroad na wala pang isang taon ang pananatili sa bansa at mga sanggol. 50% ng ating binabayarang travel tax ay napupunta sa Tourism Infrastructure and Ecozone Authority o TIEZA. 40% naman ang napupunta sa mga educational programs na may kaugnayan sa turismo. Ang natitirang 10% naman ay napupunta sa National Commission for Culture and the Arts o NCCA. Narito naman po ang balita mula sa ating mga kasamahan sa labas ng himpilan. Mula sa mga balitang pangrehiyon, magtungo tayo sa lungsod ng San Pablo kung saan pinagpulungan na ang pagpapatupad ng septage management program sa naturang lungsod at iba pang mga issue't usaping pang tubig. Balitang atin ni LB16 Joseph Calapine. DZLB News Report. Nagpulong na ang lokal na pamahalaan ng San Pablo at ang San Pablo City Water District o SPCWD nitong ika-9 ng Disyembre upang talakayin ng pagpapatupad ng City Ordinance No. 337 Series of 2025 at implementasyon ng Septage Management Program ng SPCWD. Pagtutulungan ng LGU at ng Naturang Water District ang rehabilitasyon ng mga waterworks system at mga water pipelines sa lungsod. Dinaluhan ng nasabing pagpupulong ni San Pablo City Mayor Nadji Gapangada at SPCWD Chairman Architect Michael Manansala.
Kamakailan ay nagkaroon ng iringan sa pagitan ng Water District at ng lokal na pamahalaan matapos maglabas ng pahayag noong Nobyembre 25 ang City Information Office ng San Pablo ukol sa hindi pagdalo ng pamunuan ng Water District sa pulong kasama ang alkalde ng lungsod. Dagdag pa nila ay nasa 30,000 umano na kabahayan ang hindi na pagseserbisyuhan ng koneksyon sa tubig. Agad naman itong pinabulaanan ng pamunuan ng Water District. Sa isang press conference noong Nobyembre 26, sinabi ng SPCWD na mayroon silang mahigit 51,000 aktibong koneksyon ng tubig at 6,000 closed connections. Wala nilang basehan ang 30,000 na sinasabi ng pamahalaang lungsod. Sumipot rin sila umano sa naunang imbitasyon ng pagpupulong ngunit hindi ito naiparating sa alkalde. Nilinaw rin ng San Pablo Water District na sila ay government-owned and controlled corporation o GOCC at hindi sila sakop ng LGU. Ngunit nananatili silang bukas sa dialogo at pakikipagtulungan sa lokal na pamahalaan. Ito si LB16, Joseph Calapine, DZLB News. Maraming salamat, Joseph, sa iyong ulat. Samantala, sa iba pa po nating mga tampok na balita, halos 300 barangay information officers naman ang nagpulong sa kauna-unahang General Assembly na inorganisa ng Laguna Provincial Information Office o PIO nitong Disyembre 1 sa Cultural Center of Laguna, dyan po yan sa bayan ng Santa Cruz. Layon ng naturang assembly na suportahan ang pagpapaigting ng grassroots communication sa pamamagitan ng Barangay Information Officers Network o BION. Isinagawa ang sa naturang pagtitipon ang mga training sessions upang mas mapalakas ang kakayahan ng mga Barangay Information Officers sa paghahatid ng impormasyon sa kani-kanilang komunidad. Kabilang dito ang training tungkol sa basic journalism, social media management, pag-intindi sa larangan ng media at mobile journalism. Tinalakay din ang kahalagahan ng BION sa pagtitiyak ng mga napapanahong impormasyon. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ng head ng Public Information Office ng lalawigan ng Laguna na si Danilo Lucas ang mahalagang papel ng mga barangay information officers lalo na sa panahon ng kalamidad kung kailan kritikal ang tamang impormasyon para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Isinagawa din ang mga cluster workshops kung saan bumuo ng konkretong plano at estratehiya ang mga kalahok para sa mas epektibong information dissemination sa kani-kanilang mga barangay. Patuloy naman ang nakikipag-ugnayan ng Laguna PIO sa mga lungsod at bayan upang masigurong epektibo ang pagpapatupad ng BION. Susunod sa DZLB News sa ating police report. 3 milyong pisong halaga ng iligal na paputok na kumpiska sa lungsod ng Kabuyao. World AIDS Day sa Batangas City sumentro sa pagpapalaganap ng tamang kaalaman at maagang aksyon kontra HIV/AIDS. UP Pride isinagawa ng UPLB Babaylan at UPLB Campus nagningning sa lighting ceremony ng Paskong UPLB 2025. Maraming pambalitang atin ibabalita natin sa pagbabalik ng DZLB News. Ang oras po sa buong kapuluan, 28 minutos makalipas ang alas 12. Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa iyo. Hold, huwag mo nang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Tumahimik ka! Babae ka lang! Wala kang karapatan! Babae ka lang! Hindi mo kaya! Babae ka lang!
para sa ating mga kababaihan, sa ating mga ina, kapatid at kaibigan, mga babaeng namumuno hanggang sa mga minoryang sektor, sa ating mga manggagawa at sa ating mga magigiting na revolusyonarya na lumaban para sa ating kalayaan. Babae ka, hindi babae lang. Pakita mo ang talino at galing ng mga kababaihan. Sama-sama nating wakasan ang diskriminasyon laban sa mga kababaihan. Sulong babae. Hi, hirap ng exam. Buti na lang patating na yung mga parcel ko. Deserve. Oh, mga bagong damit na naman ba yan? Oo, katulad ng suot ko ngayon. Oo, di ba? With discount voucher, aesthetic na, at marami pang pagpipilian online. Yan yung sinasabi ko sa mga Oo nga. Mukhang marami nga. Kayong nagkapareho. Siya, halik ka rito. Papakita ko sa'yo yung marami talagang pagpipilian. Pili ka lang dyan, kahit anong style. Mix and match. No voucher, tawad pwede. Okay yan. Imbis na itapon, inuungkay. Tignan mo to. Branded pa nga, oh. Pero may eco-friendly voucher. Okay ah. Sige po, kuya. Bukas na lang po. Pasensya na po talaga. Wala po kasing tao sa bahay. Oh. Sa ukay, anytime, anywhere. Tipid na sa gasolina, sa plastic at enerhiya pa. Okay ah. Kaya sa susunod na mag-add card ka, tipipin mo muna. Nasa ukay. Okay pa. At muli po nababalik ang DZLB News sa inyo pa rin pong sabayang nasusubaybayan sa Facebook at YouTube Live at on demand sa Spotify. At ngayon sa papapatuloy ng mga balitang atin sa ating pong police report. Ang ating pong police report ay mula po sa ating kasamahan sa labas ng himpilan. 3 milyong pisong halaga ng iligal na paputok na kumpiska sa lungsod ng Cabuyao, Laguna. Balitang atin hatid ni LB 15, Albert Dinopol. DZLB News Report. Again, kumpiskado ang aabot sa 3 milyong halaga ng iligal na paputok at gamit sa paggawa nito sa isinagawang search warrant operation sa Purok 2, Barangay Bigaa, Cabuyao, Laguna nitong Biyernes 5 ng Disyembre. Arestado ang 8 manggagawa ng paputok, kabilang ang isang menor de edad na dinala naman sa City Social Welfare and Development o CSWD. Samantala, bigo namang mahuli ang may-ari ng pagawaan dahil wala ito nang naganap ang operasyon. Ikinasa ang operasyon matapos makatanggap ng impormasyon ang pulisya na mayroong iligal na pagawaan ng paputok sa lugar. Maharap ang mga nahuli sa kasong paglabag sa Republic Act 7183 na nagbabawal sa iligal na paggawa at pagbebenta ng paputok. Ito si LB 15, Albert Dinopol, DZLB News. Maraming salamat, Albert LB 15 sa iyong ulat. Samantala, sa iba pa nating mga tampok na balita ngayong tanghali, tamang kaalaman, maagang pagpapasuri at paglaban sa stigma. Yan ang mga bagay na binigyang diin sa pagdiriwang ng World AIDS Day sa lungsod ng Batangas nitong Disyembre 2 sa Batangas City Convention Center. Bitbit ang temang Overcoming Disruption, Transforming AIDS Response. Layon ng naturang pagdiriwang na palawakin ang tamang kaalaman tungkol sa HIV/AIDS, ituwid ang mga maling paniniwala at tiyaking walang sino mang makararanas ng diskriminasyon dahil sa kanilang kalagayan. Pinangunahan ng naturang programa ng pamahalang lungsod ng Batangas sa pamamagitan ng City Health Office, katuwang ang Center for Health Development o CHD Calabarzon ng Department of Health, Pilipinas Shell Foundation Incorporated, LGBTQIACLB, Wagay Y Equality at iba pang mga organisasyon. Ayon sa HIV/AIDS Regional Program Manager ng DOH-CHD Calabarzon na si Glenn Madronio, tinatayang nasa 1,200 ang bilang ng kaso ng HIV/AIDS sa lungsod ng Batangas at maaari pa itong tumaas sa higit 1,400 pagsapit ng taong 2026. Base sa datos noong 2024, nakapagtala ang bansa ng 17,000 kaso kung saan 47% nito ay mga kabataang nasa edad 15 hanggang 24.
Bilang suporta sa kampanya laban sa HIV/AIDS, nagsagawa ng signing of commitment ang lahat ng dumalo sa naturang programa. Nagkaroon din ng booth exhibits, libreng HIV testing at mga patimpalak gaya ng spoken poetry, banner presentations at dance duo. Ang oras po sa buong kapuluan, 34 minutos makalipas ang alas 12. Narito po ang isa pang ulat mula po naman sa ating isa sa ating mga mag-aaral ng DevCom 30 sa Kolehiyo ng Komunikasyong Pangkaunlaran. UP Pride event isinagawa po rito sa campus ng Universidad ng Pilipinas, Los Baños. Balitang ating hatid ni Teddy Danao live. DZLB News Report. Nagsagawa ng UP Pride event ang UPLB Babaylan nitong Nobyembre 27, 2025. Nagtagal ng isang araw ang event. Bitbit ng naturang selebrasyon ang temang paggunita, pag-uunawa at pagdiwang. Ayon sa namuno sa event at executive ng UPLB Babaylan na si Ros Olangka, matagal nang ipinagdiriwang ng organisasyon ang UP Pride. Ngunit kadalasan, ito ay ginaganap sa magagarabong paraan tulad ng drag queen shows at Pride March. Ngayong taon, pinagdesisyonan ng UPLB Babaylan na ipinagdiriwang ang UP Pride sa isang mas intimate na paraan para gawing mas konektado sa tao ang selebrasyon. Sa tatlong salitang present, sabi dito sa namin, sa Rationale, nagkaroon sila ng Freedom Wall, giveaway para sa Pride-related merch, at iba-iba pang surpresang aktibidad na isinagawa ng organisasyon. Naniniwala ang UPLB Babaylan na ang Pride ay dapat para sa reflection, connection at solidarity. Anila, ang Pride ay ang pakikibaka ng sangkabaklaan upang gawing klaro na sila ay nandito at dapat sila bigyan ng pantay na karapatan. Basta tandaan nyo lang na hindi ka nag-iisa bilang badig. Marami tayo at sama-sama natin niyang haharapin. Ito si Teddy Danao, DZLB News. Maraming salamat, Teddy, sa iyong ulat na katipo sa atin sa oras na 36 minutos makalipas ang alas 12 ng tanghali. Meron tayong balitang Pasko. Muling nagningning at nagkislap ang iba't ibang bahagi ng UPLB campus matapos ang isinagawang lighting ceremony nitong Miyerkules, Disyembre 10 sa Paskong UPLB 2025 na may temang Kathabi Kahimik. 3, 2, 1! Kita-kita niyo yung mga reporter ng Paskong UPLB no? Yung isa, balita ko, dapat mag-a-anchor ngayon Pinailawan ang Christmas tree sa Freedom Park. Ang oblation... Excuse me po. Pinailawan ang Christmas tree sa Freedom Park sa oblation o pinailawan din ang oblation grounds at ang Carabao Park kung saan matatagpuan ang Belen. Mayroon ding pailaw sa rotonda sa PD Drive kung saan naroon po si Kuya Albert ng MCO. Pero bukod po sa pailaw, abay meron ding fashion show sa selebrasyon nitong Miyerkules. Rumampa ang ilan sa ating mga kasamahan sa pamantasan sa isang fashion show. Tampok ang mga damit na gawa sa telang mula sa Dioscoro 1 na variety ng abaka mula sa Institute of Plant Breeding. Nagtapos naman ang gabi sa pamamagitan ng isang konsyerto kasama ang bandang Neo Colors kung saan nakita natin si Chancellor Jose V. Camacho Jr. at Vice Chancellor for Academic Affairs Dr. Agham Cuevas nakikikanta sa Neo Colors. Kahapon nga sa Christmas sa year-ender ng DZLB News na pag-usapan, kanino bang panahon ang Neo Colors? Sino ang mga umamin na panahon nila ang Neo Colors? May panahon ko din naman yan. Oras! 39 minutos makalipas ang alas 12 ng tanghali at ngayon, narito na ang ating ulat panahon. DZLB News, ulat panahon.
Mga kaibigan, nakakaapekto po ngayon ang shear line sa silangang bahagi ng Southern Luzon at Visayas. Nakakaapekto naman po ngayon sa Northern at Central Luzon ang Northeast Monsoon o hanging amihan. Ang Bicol Region, Quezon Province, Northern Samar at Eastern Samar ay makararanas ng maulap na papawari na may mga kalat-kalat na pag-ulan at mga pulupulong pagkulog pagkidlat. Ang Cagayan, Isabela at Aurora ay makararanas ng maulap na papawirin na may mga pag-ulan. Ang Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, nalalabing bahagi ng Cagayan Valley at nalalabing bahagi ng Central Luzon ay makararanas ng bagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may mga pulupulong mahinang pag-ulan. Ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng Calabarzon ay makararanas ng bagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may mga pulupulong pag-ulan at pagkulog pagkidlat. Ang nalalabing bahagi po ng ating bansa ay makararanas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may mga pulupulong pag-ulan at pagkulog pagkidlat dahil po iyan sa easterlies. Sa ating naman pong regional forecast, makararanas ang mga lalawigan ng Cavite, Laguna, Batangas at Rizal ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may mga pulupulong pag-ulan at pagkulog pagkidlat. Sa lalawigan naman ng Quezon, maulap na papawirin na may mga kalat-kalat na pag-ulan at mga pulupulong pagkulog pagkidlat ang mararanasan. Maglalaro sa 22 to 30 degrees Celsius ang temperatura sa Cavite, 24 to 30 degrees Celsius sa Laguna, 24 to 31 degrees Celsius sa Batangas, 21 to 27 degrees Celsius sa Rizal at 23 to 30 degrees Celsius sa lalawigan ng Quezon. Sumikat si Haring Araw kaninang alas 6:11 ng umaga at lulubog naman po ito mamayang alas 5:28 ng gabi. At sa atin pong Christmas countdown, 13 days to go. Aba, 13 araw na lamang mga kaibigan at Pasko na. Batiin lang po natin ang mga nakatutok ngayon sa ating newscast ngayong tanghali, kagaya syempre ni na Ben Hernandez, Roy Mojado, Chris Kalamlam na mga kasama natin sa himpilan, si Ads Conoza syempre ng Business World, si Elias Casano na bumabati din ng maligayang Pasko, si Aristotle Mane at Jean Jensen nakatutok sa ating programa, gayon din si Von Michael. At sino pa ba? Si Vincent Moreno at Marcy Linga, mga nakatutok ngayon sa ating balitaan ngayong tanghali. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Mga kaibigan, ito po ang ating huling edisyon ng DZLB News para sa taong 2025. Kaya see you next year. At kagaya ng ating laging nakakagawian sa programang ito, ay meron po kayong makikitang isang espesyal na pagtatanghal sa pagtatapos ng ating newscast. At iyan po ang kalipunan ng mga balitang atin ibinilita natin dito sa DZLB News ngayong araw ng Biyernes, 12 sa buwan ng Disyembre taong 2025. Mula po rito sa bulwagang pambalitaan ng Radyo DZLB, ako po si Gen Garma. Maaari po ninyong muling balikan ang ating balitaan sa DZLB News Podcast sa Spotify o sa inyong paboritong podcast app. Sundan ang DZLB News sa facebook.com/DZLB News at sa twitter.com/RadyoDZLB1116 para sa iba pa mga balita. Kung meron po kayong mga news tips, media advisories, mga panawagan at mga anunsyong pambayan, maaari po kayong mag-email sa dzlbnews@devcom.edu.ph. Sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng DZLB News at Radyo DZLB, ang tinig ng kaunlaran, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa buong taong 2025. Muli po kaming maghahatid ng mga balita mula sa inyong pamayanan para sa pag-unlad ng bayan sa susunod na taon. Magandang araw po sa ating lahat. Pilipinas, Calabarzon, Padayon, maligayang Pasko at manigong bagong taon sa ating lahat! Magandang tanghali po Laguna at Calabarzon. Sumasa inyo ang DZLB News, balitang atin, ibabalita natin. Hello po. Hinihintay ko to.
Ito na po yung bigay sa atin. Guys, ito po yung from two parties. Pakita mo. Ayan. 500. Ito sa kabila. 500. Isa pang rides, isa pang shawarma. Okay. Isa pong natagpuan sa Maynila. Flash report. Si Liza Zaina Santiago matapos niyang masungkit din ang iba pang mga award gaya ng Best National Costume, Best Introduction Video, Best Talent Award at Best in Evening Gown. Isa lamang ang Miss Balitang ating hatid ni Grace De Los Santos live. DZLB News Report. Nag-aayos pa po yata ng buhok ang ating reporter na si Grace De Los Santos. Grace, handa ka na ba? Come in, Grace! Napapanood sa Facebook at YouTube platforms ang oras. Alas 12 ng tanghali. Yan. O, diba? Kita niyo yan. PTV para sa bayan. Tapos may News 5. Tapos meron nga UNTV News and Rescue. At pagdating mo dito ay merong ten. Dahil ito na lang po ang inabot kong crew cap. Nagpabalita mula sa frontline. Gen Garma, News 5. Butante, ano po masasabi nyo ngayon? Bilang bakit butante, ano po masasabi nyo sa sa inyong karanasan bilang inyong first time na isang voter? First time ko nga po ngayon boboto, pero grabe po agad yung naranasan ko dahil nga po simula alas 6 nandito na po kami. Kasama ko nga po ngayon yung tatay ko. From facilitating sessions with farmers, public servants, and so on. And also to creating communication campaigns, websites, and toolkits. Hayaang matakpan ang ginang na di magtatagal. Mapuputi pa kayo. Sa Minister Ordan, nandito na naman ako. Pantay live report. Okay. Nagsimula ng butuhan sa Lopez Elementary School sa bayan ng Los Baños. Narito ang report. Yan ipinagpaliban ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang pulong kasama ang mga Kasama ninyo sa pagbigwas ngayong Febfair 2025. Mula rito sa Febfair Grounds, ako si AC Cabral, DZLB News. Sa mga balita. Wala, tapos na. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng DZLB News at Radyo DZLB 11 Boses ng Masa. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Magandang araw po sa ating lahat. Pilipinas, Calabarzon, Padayon. Bye-bye. TV Patrol, susunod na.